PhilHealth palalawigin at palalawakin ang coverage ng mga sasaguting sakit at medical procedures na kailangan ng mga miyembro nito. At bagong gamot po sa diabetes, inilabas na sa merkado. Detalye sa report na ito. Inaprubahan ng Food and Drug Administration ang isang bagong gamot para sa type 2 diabetes. Ito ang monotherapy drug na pwedeng ikumbinasyon sa iba pang diabetes drug tulad ng metformin. Kailangan ng reseta ng doktor para rito. Noong 2010, 285 milyon na tao na sa mundo ang may diabetes. Inaasahang akyat pa ito ng 8% o 439 milyon sa taong 2030. Ayon naman sa 2008 National Nutrition Health Survey, 5 milyong Pinoy ang may sakit na diabetes. Kapag napabayaan, ang sakit na diabetes ay maaaring mauwi sa komplikasyon tulad ng pagkabulag, heart at blood vessel disease, stroke, kidney failure, amputation at nerve damage. Kaya importanteng maisaayos o mabago ang lifestyle tulad ng pagkain ng balansing dieta, pag-ehersisyo, pagkontrol ng blood sugar at pag-inom ng diabetes maintenance drugs. Patuloy ang pag-arangkada ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para ipatupad ang utos ni Pangulong Noynoy Aquino na isulong ang universal health care sa mga Pilipino. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Eduardo Banzon, prioridad ng PhilHealth sa taong 2012 ang tiyaking maibigay ang primary care benefit sa mga miyembro nito sa tulong ng mga accredited public at private healthcare providers sa bansa. Planong palawigin pa ng PhilHealth ang case rate para sa iba't ibang klase ng sakit at health procedures na pwedeng makover pa ng PhilHealth Insurance. Plano ring itaas ng PhilHealth ang coverage ng membership mula 6 na buwan sa 2 taon ng enrollment, pati ang pagdagdag ng premium sa PhilHealth contribution para mapaganda palalo ang makukuhang benepisyo sa mga susunod na taon. Aakuin ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa ang bahagi ng babayarang premium ng mga pinakamahihirap na mamamayan bilang bahagi ng sagot ka ng PhilHealth policy. At yan po ang ating latest health bulletin. Narito naman po si Bernadette para sa ating lingkod kapamilya. Mga kapamilya, nais po namin kayong ipakilala sa 3 magkakapatid na talaga namang nangangailangan ng ating tulong. Sa isang mapait na biro ng kapalaran, halos sabay-sabay naman silang nagkaroon ng malubhang sakit. Mahirap kapag may mga nagkakasakit sa pamilya, pero wala nang hihirap pa sa sitwasyon ng 3 magkakapatid na Chavez. Ang panganay na si Pauline ay may tumor sa utak na tuluyang nabulag dahil sa lumalaking bukol sa kanyang muka. Si Pinky ay may ITP o Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, isang sakit sa dugo na bumababa ang platelets na kung hindi maagapan ay maaring mauwi sa leukemia. Ang bunsong si Princess naman ay nakitaan na rin ng sintomas tulad ng kanyang ate na si Pauline. Ulila na sa ina ang magkakapatid. Minsan na lamang kung dumalaw ang kanilang ama, kaya't sa isa't isa na lamang sila humuhugot ng lakas. Mahirap po rin po yun kasi hindi nga po namin kasama yung papa namin. Pero naintindihan ko naman po kung minsan wala siya kasi nga po may pamilya siya nga po tatrabaho siya para sa amin. Kahit po kami hirap, pag makakasama naman po kami, okay lang. Nagtutulungan ang magkakapatid sa mga gawaing bahay at araw-araw inaabutan sila ng pagkain ng mga kamag-anak. Gusto ko naman sana magtuloy-tuloy yung pagpapagamot nila. Kasi from there, mag-i-start yung life nila magiging maayos pagka nagkaroon ng continuity yung pagpapagamot nila. Ayon sa doktor sa kanilang community hospital, kailangan magpatingin agad ng magkakapatid sa espesyalista. Pero walang kakayahan ang kanilang pamilya na suportahan sila sa pangangailangang medikal. Kaya't hiling ng magkakapatid na sana'y may bukas palad na tumulong sa kanila. Mula sa labi ko, salamat, salamat. Mga kapamilya, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami sa ngalan nila Pinky, Pauline at Princess. Sa mga nais pong tumulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Maligayang Pasko po. Ako po ang inyong lingkod kapamilya, Bernadette Zambrano.
Mga kapamilya, share ko lang, no? Kasi itong mahirap yung pinagdadaanan ng tatlong magkakapatid, pero ang ganda ng disposition nila. In fact, nung tinanong ko si Princess, yung bunso, ano ang gusto mo ngayong Pasko? Kasi natigil rin siya sa pag-aaral dahil nga siya nag-aalaga sa ate niya. Sabi nila, wala na daw silang ibang hangad, kundi gumaling yung ate nila. At ang ganda ho ng disposition nila, sana ho maiparamdam natin na hindi po sila nag-iisa at nandito tayo para po sa tatlong magkakapatid, mga kapamilya. Kaya tulungan po natin The sila. positive partner, diyan ka naman bibilib sa Pinoy. May tutulong at may tutulong dyan. Don't lose hope, ha? Diyan lang po kayo, mga kapamilya. Magbabalik pa rin po agad ang salamat ko. Pangako. Ang programang ito ay hatid sa